Today is my 10th day here in Seoul, pero ngayon pa lang ako pupunta ng Seoul Station. So we're coming from Jonggak Station. Lilipat tayo sa Seoul Station going to Myeongdong. Let's go! We are here at Myeongdong Station, exit 6 yung tinake ko. First advice na bibigay ko sa'yo, mag-withdraw ka muna kasi may mga tindahan, lalo yung mga street, mas okay sa kanila yung cash. Minsan kapag card, meron silang mga additional payments. So yung una nating hahanapin dito. Dito sa Myeongdong, this is shopping district. Pagbaba mo pa lang ng subway, madami ka na agad makakitang mga pwesto na nakaka-tempt bilan. Pero huwag ka muna agad bibili kasi madami ka pang option. So pwedeng magtingin-tingin ka muna. Meron ka agad nitong tindahan ng mga K-pop albums. So we have here NCT. Born Pink, this is 18,600 won. 12,300 and 18,600. It's 15,200. Walang presyo. Ayan, ito yung pinaka-pricey, 37,500. Kung gusto mong hanapin tong store, yung pangalan, accessible naman kasi from the entrance or exit, yan lang siya. And then, lakad ka pa dito. So, merong mga bags, kung nag-excess luggage ka, mga damit. Ganito yung usong color dito sa Korea, more on mga nude, mga beige, beige aesthetic. And then, yung ganito, ito yung medyo manipis. Korea souvenir t-shirt, 15,000 won isa. So that's around 700 pesos. Kung gusto mo ng mga souvenir t-shirt na mayroong Korea or Seoul, yan, madami dito ang mga option. This is 15,000 won ang isa or around 700 pesos. So mayroong for adult, mayroon naman for children. So pwede ka mamili between t-shirt and tote, 15,000 won. Madami din sila ditong mga ganito. So, this is yung mga brands na popular. Ang tip ko naman sa'yo, medyo mag-iingat ka kasi this is 53,000 won. This is only high quality replica. Hindi siya original. So, madaming mga ganito sa Korea. Kasi baka pag first time mo magulat ka, ang gaganda ng quality, tas ang mura. So, most of them, dito, ang gaganda ng quality. Mga replica. Doon sa kabilang exit, ang makikita mo doon yung mga K-pop albums. Ito naman sa isang exit, ang makikita mo dito, pagpasok mo, yung mga K-pop merch. Ito, medyo matagal na tong pwesto na to. Ilang beses ko na din na-vlog to. So, ayan, pagpasok mo dito sa loob, madami dito, iba't iba, may mga tumbler, calendar, poster. Kaya lang, parang yata masyadong pwedeng mag-vlog. So, dito na lang tayo sa labas. Ayan, so, dito, ito mga message card. Ito naman mga sticker card, Blackpink. This is 3,000 won. Ayan, meron din, ano ba ito, lanyard. And then, ito naman mga sticker, parang mga chibi sticker, 3,000 won. BTS, Astro, meron ding IU, Blackpink, Twice. Ito naman 4,500. And ito bawal open. We have samples inside. Please don't open. Ayan, Twice. This is 3,517. BTS. Mga artista meron din Park Hyun-sik, Hyunbin, Park Seo-joon. And then, mga sticker, this is 2,000 won. Ito, parang pwede mo siyang gamitin like for the planners. Pwede kang maglagay ng notes. And, yun. So, hanggang dun sa kabila.
Dahil underground naman to, hindi to magdidilim kahit gabi na sa labas. So, unahin na muna natin yung sa mga kalsada na street food at saka street shopping. Ayan. So, guys, madami din pala ditong mga medyas. So, 11 pieces, 20,000 won. One piece is 1,500. Ayun, dun pa sa kabila. Sobrang dami. May nakita akong viewer here. Say hi. Hello po, Real Asian Beauty followers. Hello, your name? Jack po. Taga saan ka? Taga Laguna po. Laguna. So, sino kayo dito? Hi, guys! Hello po, ako po si Chris, taga Batangas. Batangas. Si Gids po, taga Laguna. Wow, ano nagawa nyo dito? EPS worker po. EPS? Ano yung EPS? Factory worker po. Oh, taga dito kayo. Nice! Akala ko nagtutour ka. Hindi. Kakapanood ko ng vlog mo sa Hongdae. Nag-Hongdae ka, di ba? Oo. Thank you! Thank you po, nice meeting Ayan, you. kamusta po sa mga pamilya Hello, nila? Mga family and friends sa Manila. Oh. Hello po. Hello po. Hello po sa lahat. Kumusta po? Hello po. Na-meet ko dito. Nag-work sila dito. Grabe, nakakatawa. Okay, so guys, ayan, mga mamibili nito, mga medyas. Yung quality ng medyas, makapal siya. This is, ito medyo mahal, 3,000 won. So, ito naman isa 4,000. Medyo iba-iba yung presyo. Iba-iba yung presyo din. Pero yan, daming choices. Meron akong vlog sa Express Bus Terminal sa Go-To Mall. Pero dito, alam mo, okay din yung quality. Tapos hindi din naman siya sobrang mahal. So, ang range ng presyohan para malaman mo, medyo okay yun for Korea. Mga hanwon, 10,000 won. Yan. 10,000 won. Okay na yung quality niyan, tsaka okay na yung price. Sorry, may umuubo. Lamig kasi dito. So, this is exit 5 and 6 para makapunta tayo dun sa street market. Paglabas mo ng exit 6 or 7, ito yung una mo makikita. This is the buff. Yan yung dating honey butter. Yung mga mani, nag-ano na sila ngayon, level up. Sabi ko nga, congratulations kasi yumaman na sila. Ang laki. Dati parang mga ano lang yan eh. Yung last na naalala ko, parang mga grocery, gano'n. Tapos iba-ibang klaseng mani. Ngayon, ayan na siya. Napakalaki na niya. Tara, pasok tayo sa loob para makita nyo kung gaano nakalaki ngayon. Bath travel bag, 5,000 won. May mga maliit din. This is 2,500. Grabe, iba-iba na yung flavors. Yung pinaka-famous dati, yung honey butter. Mayroon na ngayon cheese, cherry, carrot, flavor, onion, mint, black sesame, tongyang, hazelnut, cookie cream, starlight, pangpang, jeju matcha, wasabi, caramel, salted hot spicy, tteokbokki, tiramisu, black sugar, garlic, injolmi, toffee, corn, cherry, carrot, onion, mint, or yung iba na ulit na chongyang mayo, hazelnut, cookie and cream, starlight, almond, yan, grabe, black sugar, garlic bread, toffee nut, cheddar cheese. Okay, so ang pinaka-favorite ko talaga, tiramisu. This is 7,900. Ang laki, grabe, parang, alam mo yung IKEA levels ng mga mani. Meron pa silang bagong honey butter makgeolli, 3,800. Dami nila na imbento. Grabe. Bumili lang ako ng isa para tikman. Ito yung injolmi, yung parang powder. 2,500 won. Okay, so hindi pa masyadong madaming tao kasi 3:30 PM pa lang. Makulimlim lang talaga. So, hindi pala siya almond, tapos nasayang kasi 5. Pagbukas ko, 5 yung natapon. Parang ano lang siya, cracker balls. Ganito kasi yung pagbukas ko. Parang balls lang. Alam mo yung Maltesers? Ganon. Sobrang ginaw, guys. So, pwede kang bumili ng ganito. Heat pack. Hindi ko lang alam kung expired na to kasi
Medyo matagal ko na to. Stock ko lang to nung last na punta ko dito. Sabi dito, expiry 2023 naman. December, pwede pa pala. So, gagawin mo dito. Lalabas mo lang siyang ganyan. Sobrang ginaw kasi talaga. Parang nasa freezer. Hindi nag-snow, diba? Pero sobrang lamig para, syempre yung di naman sanay sa lamig. Okay, so i-shake mo ito. Ang landmark ko dito, itong Nature Republic. Tapos pwede ka na mag-start dyan. Madami ng mga cart, ng mga street food. Egg bun, 2,001. May mga nagbebenta din dito ng mga bags na replica. Strawberry, mango, and fig dried. 8,001. Ang cute. Coffee, may ice na courting dog. Life Work Coffee, I think sa taas to. And then sa baba, itong apparel shop. Octopus, 6,001. Nung third day ko, dito kami kumain ng samgyup. Masarap yung samgyupsal nila. Tapos pwede mo open yung window so hindi ka mangangamoy usok. Dito muna tayo sa mas konting tao. Madami ka din mabibiling mga ganito dito. Mga replica. Ito, 83,001. Hotdog. So, para siyang pancake na may palaman sa loob. This is 2,001. 2,000. Thank you. $2,001. Palutong. Hindi siya kasing chewy ng iba. Kasi yung ibang natitikman kong hotdog, pag kinagat mo, parang kailangan mong hatakan. Ito, malutong siya. Tapos, malambot. Kapag kakain ka nitong hotdog, ingat ka lang kasi yung loob niya, minsan parang nagiging liquid. Natapunan ako. Meron namang street sa Myeongdong na hindi sobrang crowded. Dun lang talaga, pag start sa Nature Republic, yung diretsong yun. Dun lagi crowded. Meron ditong Daiso. Kung makikita nyo yung blue. It's, I think it's several floors ng Daiso. May mga kainan. So, money changing tips. Based sa experience ko, kung magpapa-change ka ng money, try mong iwasan yung talagang mga crowded na tourist spots like Myeongdong, Hongdae, kasi medyo iba yung exchange rate, lalo na kung hindi dollar. Yung dala mo, kung dollar talaga, okay lang. Pero pag peso, minsan mababa pag sa mga ganitong crowded places. Lalakad pa sana tayo dito, kaya lang parang palabas na siya ng Myeongdong. Going to the main road. So, balik tayo ulit doon sa may gitna, doon sa medyo crowded. So, dito tayo galing sa crowded. Kanan naman tayo ngayon dito. Ngayon ko lang naalala na Pepero Day nga pala ngayon, 11/11. So, yan ang mga flavors ng Pepero. New jeans, 15,800. Meron namang gift pack. 4 pieces, 6,800. So, pumasok ako sa Korean Mart. May mga biscuit. Mas mura dito ng 100 won kesa dun sa buff store talaga. So, try ko muna yung maliit. Kasi iniisip ko kung anong papasalubong ko sa nanay ko. So, wasabi or baked corn, 1,300 isa. Meron palang ganito. This is 8,900. So, 450. And then, meron pong maliliit dito na trial size. Strawberry, hot and spicy, wasabi, cookie cream, grilled corn, tteokbokki, tiramisu, and honey butter. Tteokbokki baka maanghang, no? Nakita ko to parang Yakult na peach. Dami. Uyu.
And then kung di mo pa ito na-try, masarap to. Sunflower seed covered in chocolate. It's 1,500 won. ABC Mart. New Balance. 99,000 won. Para mga, yung para mga vintage style. And then ito naman, 119,000. Parang ito yung mga uso dito, nakikita ko na sinusuot nila. Face mask, 30 plus 30, 6,000 won. So, mga 300 pesos. Mura. Sa Nature Republic yan. Ito naman, Tony Moly. Odeng. So, understandable naman bakit mas mahal dito kasi tourist spot talaga to. Pero, tipid tip kung gusto mo makatipid sa iba ka kumain. Kasi sa Dongmyo kahapon, 3 piraso nito, 2,000 won. Dito, 1 piraso, 2,000 won. Sinishare ko lang naman yung mga tips sa inyo bilang travel tips. Siyempre, kung marunong sila umintindihan Tagalog, di ko naman sasabihin sa harap nila yung mga tipid tips. Pero, for sure, di naman nila ako naiintindihan. Tsaka kasi pag mamaya ako pa sabihin, baka makalimutan ko. So, ayun. Meron pa dito. Meron din dito mga like American stores. Foot Locker. Yung ibang mga skincare brand, parang ngayon ko lang nadinig. Like yung Pretty Skin. So, chinek ko yung last na videos ko na sa Olive Young. Yung Heart Leaf na toner, 30,000 won. Naka-sale na yon. Pero dito, confirm ko kung tama tong 15,900. Laki ng difference. 이거 얼마예요? 토너? 네. 네. 얼마예요? 얼마? 여기 15,000. 이거 맞아요? 15,000 맞아요? 네. Wow. Itong Skin 1004, ginagamit ko talaga to. Tapos nakikita ko sa TikTok na maganda daw to. Eh wala ako nito. So dito, this is only 16,200. Mga ginagamit kong line, itong Hyalu. And then itong Sika line. Okay, let's try. This is sunscreen. So, smooth ipahid. Merong white cast. May smell ng konti. Parang medyo maasim yung amoy. Pero, masarap yung feeling sa balat. Na-absorb. Wow. Itong dalawa yung ginagamit ko. Yung toner at saka yung serum. And then, napanood ko sa TikTok. Ito pala, maganda pala to. Meron akong ganito, hindi ko lang pinapansin. This is, medyo mura lang siya. 10,000. Pero, sobrang favorite din sa TikTok. So, let's buy this. Original price, 19,000. Price nila, 16,200. Konti lang difference. Pero sayang din. At saka, parang di ako nakakita sa Olive Young na pinuntahan ko nito. Kuha tayong isa. Grabe, sobrang laki ng difference. 19,000 lang to. Original price, 38,000. Sa Olive Young, naka-sale na yung 30,000. 50 off. Let's try the Dr. G Red Blemish. Lambot niya. Pag dinip mo yung kamay mo, sobrang lambot. Tapos, medyo napadami. Lagay ko sa leg ko sayang. So, yung amoy niya, light lang. Light yung amoy. Tapos, from white, nagiging ano na siya, clear. Pag pinahid. Then, hintayin natin matuyo. Parang butter. Smooth. Sayang. Ito namang Tory din. Nakakita ko din to sa TikTok. Price niya 24,000 dito. 15,600. Let's try the Tory din. Yung formula niya, katulad nung sa Dr. G. Pero mas malapot to. Wow! Ang light. Grabe, ang sarap ng feeling pag in-apply. Doc Cleanser Round Lab. Nakakita ko to. So, ayun. Malapot siya. Isang buong butter.
Parang masyadong malapot. Original price 13,000. Now it's 9,000. Kuha tayong isa. Nung pinahid ko sa kamay ko, sakto lang naman. Pero ubos na kasi yung cleanser ko. So, dito na lang ako bibili. So, ito so far naman. 4 items. Yung Anua Peach Serum, nakikita ko din to. So, dito 17,500. Sa iba, 27,000. Let's try. Sabi nila mabango daw to. Amoy peach nga. Oo, sobrang lapot. Parang watery. Niacin Serum. So, niacinamide helps with mga scars and lines. Okay lang, parang watery. Pero alam mo, ang bait nila dito. Okay lang daw mag-vlog. Tsaka okay lang mag-try-try. Kaya lang to. Parang ang dumi-dumi ko. Anua Heart Leaf Clear Pad. Original price, 28,000 won. Price nila, 18,700. Grabe, ang laki ng savings. Yung nabili ko kasi last time sa Olive Young, masyadong parang mask na. Gusto ko kasi yung medyo lang, parang cleansing. Alam mo yung pag galing ka sa labas, gusto mo mag-cleansing ng face. Ito, ayun, parang ganun siya. Cleansing. Abib Heart Leaf Spot Pad. Medyo makapal din yung niya, yung pad. And then medyo cooling. Medyo nakaka-relax. Pero parang madaling matuyo yung niya, yung pad. Kasi yung iba, talaga, pag nilagay medyo soak. So ito parang madali siyang matuyo. So original price 24,000, price nila 14,400. EXO playing in the background. Ang wala sila yung Needly na pads at saka yung Torriden na serum, out of stock ata. Ito parang okay naman siya. Ito ginagamit ko din to. Some by Me Super Matcha, maganda din siya. Paalis na dapat ako. Tapos parang sa isip ko, minsan na lang ako nandito. Tapos ang laki kasi ng sale talaga. So from 24,000, 14,000, kuha ko ng isa. Toner pad. This is 14,400 Goodal. Nakikita ko din sa TikTok to. So yung isa kasing nabili kong toner, more on parang face mask nga. So gusto ko naman na parang cleansing and then relaxing at the same time. Ito, ganun siya. Ganun ang amoy niya. And then, medyo soaked up naman yung cotton. Try ko sa leg. Sarap yung feeling. Parang malamig-lamig. Sarap. Okay, kuha ko isa. From 24,000, 14,400 na lang. Buti na lang nadaanan ko tong Queen Holiday sa Myeongdong. Ayan. So, ang landmark dito from the Korea Mart, kaliwa ka lang. Tapos makikita mo siya. Ang laki ng savings grabe sa mga skincare. 5 items yung bibilin ko dito. Sobrang laki ng savings kumpara sa Olive Young. And ito yung mga nakikita ko sa TikTok na talagang ginagamit ng mga Koreans. Try kong i-review pag uwi sa Philippines. So, dito to sa Myeongdong. Passport, please. Passport. Okay. Passport. And then, my card. Sobrang laking savings dito sa Queen Holiday na nadaanan ko lang. So, gawin mo na lang landmark. This is in front of Solaria Hotel. Yan. Mga hoodie para sa men. Pwede din siguro pang babae kung gusto mo ng oversized. So, meron din silang mga chrome hearts. Yan, basta yung mga ganyang branded. Madami dito sa Korea. Kaya, mas okay kung marunong kang tumingin ng original. Ako mas gusto ko sana yung ganito lang. Ay, may brand din pala yan. Yung wala lang brand. Maganda din kasi yung quality, makapal.
Hindi ko napansin na naka-off pala yung microphone ko, kaya ito magvo-voice over na naman tayo. So habang naglalakad-lakad ako, nakakita pa ako ng store na affordable yung mga binibentang skincare compared sa Olive Young. So isa sa mga gusto ko talagang bilhin sa Korea, yung The Ordinary na skincare. So, sa Philippines, gumagamit na ako ng hyaluronic. So, sabi ko, bilhin naman ako ng iba pa nilang mga products. Nakita ko tong retinol 1% na 10,900. And then, tatlo dapat bibiling ko. So, retinol, hyaluronic, and niacinamide. So, pagpunta ko sa counter, gusto kong i-avail yung tax refund. Ang sabi ng cashier, kulang pa ako ng 3,000 won. Naganap-hanap ako, nakita ko itong mga tester ng Skin 1004 at saka ng Docdo Toner. Some by Me, ginagamit ko talaga yan. Tapos meron din sila nung Anua Heart Leaf Toner. And then, ito naman yung Skin 1004. Ito ginagamit ko din talaga. Pinag-isipan ko kung bibili ako. So, tulad sa Queen Holiday, mas mura yung mga binibenta nila dito. So, nakakita ako ng Toriden Serum na wala sa Queen Holiday kanina. 16,400 dito. So, kumuha ako ng isa. Ito kasing hyaluronic ng The Ordinary. Ginagamit ko na talaga sa Philippines. So, hindi ko masyadong gusto yung effect niya. Kaya naisip ko, palitan ko na lang. So, inalis ko yung hyaluronic ng The Ordinary. Pinalit ko yung Toriden. Tapos, kinip ko yung retinol at saka yung niacinamide ng The Ordinary. So, ayan, na-avail ko na yung tax refund. Ito yung store, Cosmile. Isang branch lang yung nakita ko sa Myeongdong. Okay din naman, affordable yung mga items. Pero for me, sobrang mas affordable talaga sa Queen Holiday. So, may nakita din ako iba pang mga stores, like mga souvenir, mga cute items. Ito namang nakita kong Myeongdong Vintage. Bandang dulo na to, malapit sa Myeongdong Cathedral. So, ang ganap dito, 100 grams, 2,000 won. So, mga pre-loved items to. Basically, ukay-ukay. So, pumasok ako sa loob. Tinignan ko kung mas okay compared sa Dongmyo na napuntahan natin last time. Kaya lang umalis din ako kasi medyo hassle for me yung idea na bukod sa pipili ka ng mga clothes, iisipin mo pa kung pasok siya sa 100 grams na 2,000 won each. So, umalis na ako doon and then nakita mo sa likod ko na ang dami pa din talagang tao sa Myeongdong. So, may mga parts ng Myeongdong na mapupuntahan mo na hindi masyadong crowded pero yung pinaka-busy talaga yung sa bandang gitna. So, para mapatunayan ko yung claim ko na mas mahal sa Olive Young kumpara sa nakita ko, pumasok ako dito. Madaming branches ng Olive Young sa Myeongdong pero ito yung nasa gitna kasi sobrang crowded niya. So remember kanina yung Dr. G na 19,000 lang sa Queen Holiday. Chinek ko kung magkano dito sa Olive Young. Dito talaga 27,600. Chinek ko din yung expiry. Parehas naman sila. Talagang ano lang, kung gusto mong makatipid, hanapin mo yung Queen Holiday. So, ganito ka-crowded yung branch ng Olive Young doon. Kaya naman, suggestion ko sa iyo kung bibili ka, mas maganda i-avoid mo yung mga crowded places like Myeongdong, ganyan. Kasi dito talaga ang daming mga turista. Sayang talaga, walang audio yung mga video clips. Mas gusto ko sana na madinig mo din mismo yung mga niluluto kasi ASMR, like yung mga iniihaw, piniprito, ganyan. So, kung first time mo mag-Korea, I think okay din naman. Kahit sa Myeongdong ka na magsubok ng mga street food, maganda kasi dito, isang kalsada lang pupuntahan mo, hindi ka na masyadong mag-iikot-ikot. Tapos, madami ka ng options na pwedeng subukan ng mga street food. So, itong tempura, kanina ko pa nakakita to. So, ayan, sinubukan ko na. I think 5 or 6 pieces nang malalaki siya. Ang naisip ko, baka mamantika. Pero natuwa ako pagka-serve sa akin. Tapos, sinikman ko, hindi siya masyadong mamantika. And then, may option ka pa for sweet chili sauce. And then, nung tinikman ko nga siya, nagustuhan ko kasi wala siyang masyadong bakas ng mantika. Tapos, masarap talaga. Malaki yung prawns sa loob. Madami pa dong options like mga fruits, ganyan. Mahilig sila sa mga fresh fruits. Pwede din naman yung may coating ng sugar tulad kanina. Ito naman, octopus. And then, sa tabi niya, I think, yangnyeom chicken. Parang mga fried chicken na may flavor. Tapos ko na din, nung nagpunta ako sa Korea, this was mid-November. Maganda na yung panahon. Medyo malamig. Pero kung mahilig ka naman sa malamig na panahon, magugustuhan mo kasi hindi ka haggard kahit na ang line ang nilalakad mo. So, ito pa yung iba't ibang mga food stalls na nakita ko doon. So, dito naman steak. Ito naman, I think lobster was around 15 to 20,000 kung tama yung pagkaalala ko. Sayang kasi walang audio so, hindi ko maalala kung magkano. And then, mga fruit cups. Meron ding mga squid.
Yan, hindi ko alam kung anong ginagawa ni Kuya, kinakat-cut niya. Tapos, ganito kadami yung tao. So, ganito yung i-expect mo pag pupunta ka doon. Ito yung main road kasi talaga. Andito yung mas madaming mga food, andyan yung mga stores. So, ganyan yung expect mo. Pero tulad nga na pinakita ko, meron din namang mga kalsada na hindi masyadong crowded. So, nagpapainit muna ako dito sa loob ng Adidas. Meron ako na-meet. What's her name? Marnel, Mernel. Taga saan ka sa Philippines? Bicol. Sa Bicol kayo. Ayan. So, kasama niya yung family niya. Hello po. Hi kayo. Asan sila? Asan family mo na wala? Ayun. Hello! Annyeonghaseyo. From QC kayo? Opo. Hello. Kamusta naman yung first time mo sa Korea? Malamig po, sobra. Tapos, ang ganda po sa Korea. Ayoko na umuwi. Parang dream come true, Yes. no? K-pop, K-drama. Opo, like, elementary pa lang ako, dream ko na talaga pumunta dito. Tapos, lagi po kita pinapanood, like, mga advice mo, gano'n. Thank you. Sinong bias mo? Like, sinong favorite mong K-star? Ngayon po, sa Enhypen. Enhypen. Sinong bias mo sa Hiso. ayan. Thank you. Thank you po. Ang pretty po ni ate. Thank you. Nakita mo yung nagpa-warm lang ako sa Adidas and yung kaninang mga clips, naka-voice over na lang kasi hindi ko napansin na naka-off pala yung microphone ko. Yun ang disadvantage kapag yung vlogging camera mo. May mga ganun pang setting. Minsan, hindi mo napapansin. So, yun, walang audio. So, anyway, madami pa naman tayong pwedeng makita dito. Mga kainan. So, bukod sa Korean food, meron din ditong mga ibang cuisine like ito, kebab. Mahilig sila sa fruit, pero medyo mahal nga yung fruits dito. And goguma, so sweet potato. This is 1 piece, 4,000 won, so mga 200 pesos. Steak, 15,000 won yung isang serving. Minsan magkakatabi yung mga food na mausok, tsaka mga pagkain, mga medyas, gano'n. Another Queen Holiday, pero hindi ako dito bumili. Pero ito yung nabilan ko nung afford na skincare na ang laki ng savings kumpara sa Olive Young. So ito yung Dr. G Red Blemish dito, 19,000 won. Parang 18,000 something lang dun sa nabilan ko. Itong mask, 14,400. Mukhang sikat talaga to kasi tingnan nyo yung tester. Ubos na. Sana lang natira. Itong Carrot Toner Pad, 16,900. Wala to sa kabila. Same price din dito kumpara dun sa isa. So, ayan. Hanapin nyo to Queen Holiday. Okay yung presyo niya. Ang hinahanap ko na lang, isa na lang na skincare product. It's Needly Toner Pad. Star Chicken. So, this is Yangnyeom. Yangnyeom chicken ba tawag dyan? May ibang flavor. This is 10,000 won. Yung ganito kalaki. Yan. Size reference. And then Oreo churros. 4,500. Ganito siya kalaki. Isang piraso lang yata. 4,500. Pork belly, 10,000 won. Isang roll siya. Mabait yung mga nagtitinda dito. Hinahayaan nila yung mga tourista mag-video kahit na hindi ka bibili. Pero syempre, mas okay kung bibili ka. Madami talaga dito sa Korea yung mga sweater. Gano'n. Maganda naman yung quality. Mga 18,000 won. And then, ito mga bags. So, ito hindi naman siya replica. Mga made in Korea. Magaganda yung mga bags na made in Korea. Okay din naman yung quality. Ito, uso yung ganito dito. Parang, ano siya, padded bag. Uso din dito yung ganito glazed fruit. So this is 5,000 won. 5 pieces of fruit pag maliit, 4 pieces pag malaki. Meron ako nakitang 6 pieces pag grapes. 5,000 won yan. So fresh na fruit. Thank you. And then ano niya, yan yung sugar. So
Ganda ng quality ng mga blazers and coats. What time is it? So, time is 8:30 p.m. Bali, 3 kalsada lang yung nalibot natin. Pero ang tagal inaabot and ang dami nating napuntahan. Kasi dito tayo nag-start, diba, sa may life work. So, dito tayo galing. Last na explore natin itong sa left ng Nature Republic. Oops, may coach. Go. Parang Dior replica. With three people. Papa Christine. Ito K-Studio. Parang mas malaking bilihan ng mga K-pop merch, mga album. Tingnan natin. Ngayon ko lang nakita light stick ng Stray Kids. Pero ang ganda pala. This is 102,001. Ganda. Ang cute ng light stick. Ang ganda. Ang dami mga unique na light stick. So, meron pa ditong Olive Young, merong malaking branch ng Spau, pero hindi na kasing dami ng tao dun sa kabilang kalsada. Egg bread, 2,000. Tikman ko na nga. So, this is 2,500. Cheese egg, yung 2,000 yung original. Luto yung itlog sa loob. Sa labas, medyo ano siya. Yan. Medyo half-cooked. Lambot. Okay guys, so that's our tour of Myeongdong. Yung ibang nanonood na nakapunta ng Korea, I'm sure alam nyo naman na dito. Pero para sa mga pinaplano pa lang magpunta dito, I hope you enjoyed and sana may nakuha kayong tips. So now, we are going to the underground para bumili ng medyas. Ito yung mga nabili ko dito, puro skincare. Nakamura ako dito sa Queen Holiday. Buti na lang nadaanan natin. So let's go to the underground. This is entrance or exit number 6. Pwede ding number 7. Bibili na ako ng medyas. So ayan, merong 2,000, merong 1,500. 1,500 na yung pinakamura. Gusto mo makatipid, merong 7 pieces, 10,000 or 11 pieces, 15,000. So 1 piece, 1,500, 7 pieces, 10,000, 11 pieces, 15,000. Bibili ako nito, pang dog. Kasi ganito yung ginagamit ko sa phone case para sa phone. Ganda kasi nito, talagang hapit na hapit sa phone. Dito mas magaganda yung options, mas madami. So, kunin ko yung 15,000, so 11 pieces. Ito yung mga medyas na napili ko. Ayan, mga black, white. And then, ito naman yung mga medyo mas minimalist. Sobrang tagal kong namili. Pag ikaw namili dito, feeling ko mapapatagal ka din. Kasi ang daming option. Tapos lahat ang gaganda. So, minimal designs lang. 11 pairs, 15,000 won. Pero dapat dito cash. So, yun nga, dapat may dala kang cash sa mga ganito. Kaya, mag-withdraw ka muna. Hindi ako nakapag-withdraw today. Buti na lang meron pa akong cash na naiwan. Ayan ang mga medyas. Ang dami pa ditong mga choices. Kung gusto mo na medyo plain, mga printed, ayan, mga Korea souvenir. Sobrang dami dito sa Myeongdong Underground.
Papahinga muna ako dito. Ito yung pinakadulo nung babaan sa Seoul Station. Grabe, pagod na pagod ako siguro dahil ang lamig. Tapos ang bigat nung dala-dala kong skincare.